Pagkatapos maresolba ang issue, magtatakda tayo ng bagong petsa para sa mga nakabinbing motion. Ang espesyal na hukom na namumuno sa kaso ng pagpatay kay Mickey Steins ay hinihilingang mag-inhibit matapos lumabas ang isang video na nagpapakitang magkatabi sila ni Hukom Kevin Mullins sa isang event isang linggo bago barilin at patayin ni Steins si Mullins sa kanyang opisina. Titingnan ko ang kahilingan ni Steins na magbitiw ang hukom at ang video na nasa sentro ng lahat ng ito. Ako si Angelette Levi at ito ang Crime Fix. Nang barilin at patayin ni Mickey Steins si Hukom Kevin Mullins sa kanyang opisina noong Setyembre ng 2024 talagang nakakagulat iyon. Na-record ng mga security camera ang pamamaril at nag-iwan ito ng maraming tao na nagtatanong kung bakit. Isang sheriff na nangakong ipagtatanggol ang batas ang siyang bumunot ng kanyang baril at binaril ang isang lalaking kanyang pinagsilbihan at itinuring na kaibigan. Mula noon, sinabi ng abogado ni Steins na ang kanyang kliyente ay dumaranas ng ilang problema sa kalusugan ng isip at pagkapagod sa katawan. Ipinakitang kakaiba ang kilos ni Steins sa footage pagkatapos ng pamamaril. Tara mga pare, gano'n kayo kagaling tumingin? Wala akong iniisip. May dalawang body camera na naka-on, Mickey, narinig mo. Naka-record lahat yan sa Amherst Digital Recorder. Yun ay magiging... Tingnan mo, ipapakita kong nakaon ito. Tara na mga pare. Tingnan mo, matagal na tayong magkakilala at nagre-record pa ito. Nakaandar ang backup recorder ni Clayton. Tara na mga pare. Dahan-dahan lang. Bawal tayong mag-usap sa hallway ng korte. Hindi pwedeng hindi tayo mag-usap. Ibig kong sabihin, May mga tao sa kwartong yun, hindi natin pwedeng gawin yun. Kaya ano ang problema? Kukuha pa ako, ilalagay ko isa kay Mickey. Sige, pero hindi ko kayang sumama sa iba. Tara na, Mickey. meron ka bang ibang pinagkakatiwalaan bukod sa amin na mas gusto mong makasama kami ngayon? Paranoid si Stains, wala nang duda tungkol doon. Pwede ba tayong mag-usap, Mickey? Sabi mo kanina magsasalita ka, Mickey. Kung ayaw mong magsalita, ayos lang. Hindi kita pipilitin, okay? Hindi ka namin pipilitin. Kung ayaw mong pag-usapan to, karapatan mo yon, hindi mo kailangan gawin. Oo, Rachel. Tama ka. Alam mo, Ikaw ang hepe ng pulisya. Ibig kong sabihin, alam mo, pareho lang tayo ng nalalaman. sige pero nasa iyo kung papayagan mo akong makita dito ang anak kong babae. Bago ka umalis, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Sa kulungan. Sa kulungan. O sa kulungan gamit ang telepono sa likod ng screen. Gusto kong makita ang anak kong babae ng personal at pagkatapos noon sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa kulungan na yon. Pero sa harap ng camera, naka-video record. Nasaan ang anak mong babae? Ha? Paano natin? Nasaan ang anak mong babae? Paano natin siya mahahanap? Nasaan siya? Nasa LCC siya kanina. Nasa LCC siya. Nakausap ko siya. Kaya ngayon, Mickey, gusto kong malaman anong ganitong klase para sa anak mong babae. Pag-usapan natin ito para sa anak mong babae, okay? Kung malaman niya na ang tatay niya ay inaaresto dahil sa pamamaril sa hukom at siya ay nasa high school pa. Hindi ko alam ang edad niya, kaya di ko rin alam kung bakit siya nasa ospital. Senior citizen ba siya? Mahirap yan. Gusto niya akong makita. Gusto niyang pumunta. Mga pare, maging patas naman kayo sa akin. Yun lang ang hinihiling ko. Yun lang talaga ang gusto kong pag-isipan ninyo. 18 na siya. Maging patas naman kayo, pare. 18 na ba siya? Maging patas naman kayo sa kanya. Alam kong hinihingi ko ito sa'yo. Commissioner, gusto kong makita ang anak kong babae. 18 na ba siya? Gusto kong makita ng personal ang anak kong babae. Mickey, may anak at mga apo na ako. May 5 akong apo, 5 ang mga apo ko. Pakinggan mo ang sarili mo. Gusto ko lang makita ang anak kong babae. Kung hindi pa siya 18, tatanungin namin ng asawa mo kung ayos lang 18 na ba siya. Sinabi ni na Christine at Mashana na papunta na sila dito kahit nandito na sila. Ang daming tao, paikot-ikot lang. Magulo. Paano ko ikukwento ang nangyari? Sa hukom, Oo, Christine, sabi nila siya na papunta na ang asawa at anak ko. paano mo ipapaliwanag ang nangyari? Lahat ay nagkakagulo at nagmamadali. Oo nga, gusto ko lang makita ang anak kong babae. 18 na ba siya? Ilang taon na siya? Kasama ba siya ng asawa mo sa labas? Kung tinanong niya kung 18 na siya, pwede nating itanong kung ayos lang. Pero kung 18 na siya, tinanong lang natin ang anak mo. Yun ang gusto kong sabihin. Kung hindi pa siya 18, kailangan nating tanungin ang asawa mo. Sa tingin mo ba nasa labas sila? Sabi ni na Mashana at Christine papunta na raw sila. Pakausap din ako sa kanila. Gusto mo ba silang tanungin tungkol doon?
Pindutin mo yung button. Nagre-record na ito. Guys, tara na. Mickey, Hindi naman kami nagiging hindi patas sa'yo. ikaw dyan sa loob at uminom ng tubig. Oo, matatanggal ako sa inyo. Hindi nyo naman ako papatayin. Alam nyo, Nandito ba ang asawa at anak ni Mickey? Nalaman namin sa mga dokumento ng korte na na-evaluate si Steins matapos siyang maaresto. Lumabas sa mga pagsusuri na siya ay may aktibong psychosis sa kulungan at nabigyan na ng gamot bago pa ang mga pagsusuring iyon. Sinabi ni Jeremy Bartley, abogado ni Steins, na maaring maging malaking issue sa paglilitis ang kalagayan ng pag-isip ng kanyang kliyente. Sa ngayon tungkol sa kung ano ang particular na mekanismo or diagnosis, ipagpapaliban ko muna ang mga tanong tungkol dyan pero may sasabihin ako. Walang duda sa sino mang nakapaligid kay Mickey sa mga araw pagkatapos ng deposition, bago ang deposition at tiyak na pagkatapos ng deposition at sa mga araw bago ang nakita ninyo sa video, hindi talaga siya natutulog bihira, kung meron man hindi talaga siya natulog. Sa mga araw na kakaiba ang kilos niya, inilarawan siya ng mga tao bilang paranoid at hindi umaakto ayon sa dati niyang ugali. Ngayon, ayokong pumasok sa mga detalye. Alam nyo, hinihingi ng batas na dapat merong sakit sa pag-iisip or karamdaman or depekto. Hindi ko muna tatalakayan yan ngayon. Hihintayin ko munang marinig ang opinyon ng mga eksperto, pero sasabihin ko lang ito. Walang kahit anong duda tungkol doon. Ang combination ng kanyang kalusugan sa pag-iisip na lalong lumala dahil sa pressure na naranasan niya dahil sa deposition na ito ay may naging papel sa nakita natin. Sa depensa ng kalusugan sa pag-iisip, dalawa ang meron ka. Una, gaya ng sinabi ko simula pa lang, para sa preliminary hearing, tingin namin ito ang naglalagay ng limitation para sa Commonwealth. Matinding emotional na pagkabalisa, tama ba? Bahagyang depensa iyon na tumutukoy sa mismong sandali ng kanyang pagkilos. Umabot ba sa puntong sobrang nagalit na balisa o nag-apoy ang kanyang emotion kaya siya kumilos na halos alam mo na parang wala na siyang control? Sa tingin ko, malinaw na may nangyaring kakaiba sa mga silid at pag-uusapan pa natin ito habang umuusad ang kaso. Pero nagkaroon ng sandali na ang kanyang emotion. Pinakamasamang kaso para sa aming kliyente ay matinding emotional na pagkabalisa na hahantong sa kasong homicide. Pero naniniwala kami na may higit pa at magpapakita kami ng ebidensya na hindi niya kayang iayon ang kanyang kilos based sa ilang mga issue sa kalusugan ng pag-iisip na nangyayari nung linggong iyon. Sa likod ng lahat, ang totoo ay si Mickey, sina Steins at ang Sheriff's Office ay sinasakdal ni Sabrina Atkins, isang bilanggo at deputy sheriff ni Steins. Nakipagtalik si Ben Fields kay Atkins sa silid ni Mullins kapalit ng tulong makakuha ng Global Positioning System bracelet para makalaya siya sa piyansa. Umamin si Fields sa kasong may kaugnayan sa paratang at si Steins ay na-depose sa kaso ilang araw bago ang pamamaril. At meron ding mga paratang na si Hukom Mullins na nagtatrabaho kasama ang mga kababaihang may problema sa addiction sa pamamagitan ng korte ay sangkot sa pagsasamantala sa mga babae sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kanila mismo. Ngayon, ito ay mga paratang pa lamang, wala pa kaming nakikitang anumang videotape na sinasabing umiiral or anumang katulad nito. Si Christopher Corin ang espesyal na hukom na namumuno sa kaso ng pagpatay kay Mickey Steins. Si Corin ay mula sa Bowling Green, Kentucky. Mga 4 na oras iyon sa kanluran ng Letcher County. Si Hukom Corin ang magdedesisyon sa mahahalagang motion sa kaso ni Mickey Steins, tulad ng pagbibigay ng piyansa at paglipat ng lugar ng paglilitis. Ang Commonwealth bilang prosecution ang humihiling ang paglilipat ng paglilitis, isang bihirang pangyayari. Karaniwan, mga akusado ang humihiling ng paglipat ng paglilitis, pero hindi ngayon. Ilang residente ng Letcher County, kabilang ang abogado ng Commonwealth, ang lumagda ng affidavit na nagsasabing hindi patas ang paglilitis kay Mickey Steins or sa Commonwealth sa Letcher County. Isinumite ng Commonwealth ang mga affidavit bilang suporta sa motion nilang ilipat ang lugar ng paglilitis. Ngayon naman, kinu-question ni Mickey Steins kung dapat ba talagang si Hukom Corin ang humawak ng kaso. Lahat ito dahil sa video na ito.
Ang video na ito ay mula Setyembre 12, 2024, 7 araw lang bago napatay si Hukom Kevin Mullins. Makikita si Hukom Mullins na nakaupo sa mesa sa pagpupulong ng Kentucky Judicial Commission on Mental Health. Magandang hapon sa lahat at maligayang pagdating sa Setyembre na quarterly meeting ng Kentucky Judge Judicial Commission on Mental Health. Nakaupo doon si Mullins kasama ang ilang mga kasamahan at pagkatapos ay may isang lalaki na umupo sa tabi niya at ang lalaking iyon, sino nga ba? Hukom Christopher Coron, ang parehong hukom na ngayon ay namumuno sa kasong pagpatay ni Sean Mickey Staines. Magkatabi sina Mullins at Hukom Coron, may bakanting upuan sa gitna nila nang wala pang isang oras. Hindi sila nag-usap sa isa't isa sa isang pagkakataon. Nagsalita si Hukom Mullins sa grupo. Bilang aktwal na nagtatrabaho sa programa at nakakaranas ng problema, napakaganda ng pakiramdam na sa ilang buwan lang ay natugunan agad ito. Nakapagsalita rin ako ng marami tungkol sa Women's with Dignity Bill 1 at 2 ni Senator Adams. At sa lahat ng iba't ibang batas na ito na ipakita namin kung paano nakatulong ng positibo at maging nakapagsalba ng buhay ng ating mga mamamayan sa Kentucky ang mga particular na batas na ito. Magandang pagkakito nito. Ang video na ito ang dahilan kaya naghain ng motion si Jeremy Bartley, abogado ni Mickey Staines, na humiling kay Hukom Coron na mag-inhibit or ma-disqualify. Inilahad ni Bartley ang legal na pamantayan sa pag-inhibit na nagsasabing dapat mag-inhibit ang hukom kung ang kanyang pagiging patas ay maaring questionin. Kasama rito ang mga pagkakataong may personal na pagkiling or galit ang hukom sa isang partido or personal na kaalaman sa pinagtatalunang ebidensya, dagdag pa niya. Ayon sa batas, dapat mag-inhibit ang hukom sa paglilitis kung may personal siyang pagkiling o pagkamuhi laban sa isang partido or personal na kaalaman tungkol sa mga pinagtatalunang ebidensyang katotohanan. Tungkol sa mga paglilitis or kung siya ay nagpahayag na ng opinyon tungkol sa merito ng kaso, inaatasan din ng batas ang pag-inhibit kung ang hukom ay may kaalaman sa anumang ibang situation na maaring pagdudahan ng makatuwiran ang kanyang pagiging patas. Katulad nito, itinatadhana ng Kentucky Code of Judicial Conduct na ang isang hukom ay dapat mag-inhibit sa anumang paglilitis kung ang kanyang pagiging patas ay maaring pagdudahan ng makatuwiran. Kasama rito pero hindi limitado sa mga pagkakataong ang hukom ay may personal na pagkiling or galit sa isang partido or abogado nito. Naniniwala si Bartley na maaring maapektuhan ang pagiging patas ni Hukom Coron na katabi ni Hukom Mullins 7 araw bago siya mapatay. Kung ang bidyong ito ay kinunan kahit ilang buwan bago pa man, hindi sana ito gaanong nakakabahala. Gayunpaman, ang bidyong ito ay nagbibigay ng impression sa publiko na may kinikilingan siya pabor sa mga kasamahan niyang katabi niya. Tulad ng nabanggit sa isang kamakailang kautusan ng korte, ang mga bidyo ay lumilikha ng matinding palagay na napakahirap pabulaanan. Ayon kay Bartley, naniniwala siyang ang hukom ay gumawa ng ilang desisyon na nagpapakita ng kakulangan sa pagiging patas. Bilang halimbawa, nung natuklasan ito ng depensa, itinakda ang isang pagdinig tungkol sa piyansa, gayunpaman kahit pa pumayag ang akusado. Hindi pinayagang gawing ebidensya sa pagdinig sa piyansa ang ulat ng sariling eksperto ng estado sa kalusugan ng isip. Pinipigilan ang lumagda ng naunang utos na talakayin ang mga natuklasan o nilalaman ng ulat. Nagbahagi ang kliyente ng mga revelasyong ebidensya sa tagasuri na posibleng sumalungat sa propesyonal na kaalaman ng hukom tungkol sa namayapa. Sa puntong ito, wala pang legal na batayan bilang suporta sa pagtanggi na buksan ang ulat ng KCPC habang ang isyong iyon ay tatalakayin pa sa susunod na petsa. Makatuwirang maniwala ang objetibong tagamasid na may pagkiling sa video kaya maaaring ipagbawal ng hukom ang ulat na ito bilang ebidensya. Ayon kay Bartley, iba sana ang nangyari kung inilahad ni Coron ang pag-iral nito. Mas maaga pa ang video. Sige, para talakayin ng motion na i-disqualify ang hukom, papasukin natin si Mark Weaver. Siya ay nagtatrabaho bilang isang espesyal na taga-usig sa estado ng Ohio na nasa hilaga lang ng Bluegrass State ng Kentucky at isa rin siyang hukom. Minsan, Mark, habang binabasa mo ang motion na ito, sa madaling sabi, si Jeremy Bartley, ang abogado ni Mickey Staines, ay sinasabi na hindi ibinunyag ni Hukom Coron ang interaksyong ito or ang pag-upo niya sa tabi ni Hukom Mullins 7 araw bago siya pinatay. At dapat sana niyang ginawa yon kaya dapat siyang umatras sa kaso. Ano ang opinion mo?
Gamitin mo ang tono ng may pagdududa sa mosyong ito. Magsimula tayo sa palagay na hindi ito ang hukom na karaniwang humahawak ng kaso, ito ay isang espesyal na itinalagang hukom. Kadalasan, kapag may motion para sa disqualification, ito ay dahil may conflict ang regular na hukom, gaya ng malapit siya nakatira o kakilala niya ang mga tao sa korte. Magsisimula tayo sa palagay na ang espesyal na itinalagang hukom ay dapat walang conflict. Ano ba ang batayan ng conflict na sinasabi nila? Nasa isang pagpupulong ng mga hukom siya, nakaupo sa tabi ng hukom na sa huli ay mapapatay. Siguro pwede mong sabihin na nakaupo siya sa tabi ng akusado na siyang pumatay, baka iyon ay conflict, pero hindi iyon ang mga facts natin. Dito nakaupo siya sa tabi ng hukom na papatayin. Napansin ko nung pinanood ko ang video na yon at makikita rin ng mga manonood mo na may mga placard or name card sa paligid ng maliit na mesa kung saan nakaupo ang mga hukom. Madalas na akong dumalo sa ganitong komperensya lalo na nung piskal pa ako. Inayos ng staff ang upuan ng bawat isa. Pupunta ka lang kung saan may name tag, name placard at palatandaan ng upuan mo. Kaya marahil magkasama sila dahil pinagsama sila ng mga staff. Pero ang simpleng pagdalo lang sa isang professional na event kasama ang hukom na sa huli ay babarilin, para sa akin ay napakahinang dahilan para magmungkahi na dapat magkaroon ng disqualification. At may upuang nasa pagitan nila, isang bakanting upuan sa pagitan nila. Mukhang hindi naman sila nag-uusap sa isa't isa. Kaya Bowling Green at Letcher County, manapa ko ito. 4 na oras ang pagitan nila, halos 4 na oras na biyahe ang layo nila sa isa't isa. Oo, maraming mga hukom ang magkakakilala, pero base sa video, wala akong nakitang palatandaan na magkakilala sila or na magkaibigan sila or na may malalim silang interaction sa isa't isa. Sige, magbibigay ako ng halimbawa, baka makatulong ito sa nanonood. Sa Ohio, hindi sapat na dahilan ang pag-donate ng isang abogado sa kampanya ng isang hukom para madiskwalipika ang hukom. Itinuturing na normal na bahagi ng negosyo yan bilang isang kandidato sa hudikatura. Kaya kapag pumupunta ako sa mga komperensya ng mga piskal at minsan 2 beses sa isang taon kasama ang mga piskal mula sa buong estado, madalas akong nakikipagkamay. Kumusta? Mabuti kang makita ulit. Kumusta pamilya? Anong balita? Nag-uusap tungkol sa sports at panahon. Hindi pa ako nakapunta sa bahay nila at hindi ko rin kilala ang kanilang asawa. Isa lang itong magiliw at professional na usapan. Hindi sapat ang ganong relasyon para madiskwalipika ang isang tao. Jeremy Bartley Work, isinulat niya ito sa kanyang motion. Alam mo ang katotohanan na ang 2 lalaking ito ay nagsilbi sa napakahalagang committing, ito ay hindi sapat para makabuo ng isang objetibong makatwirang palagay ng pagkiling. Gayunpaman, magkakaroon ng mga ebidensyang ihaharap na taliwas sa ipinakitang presentation sa video. Mahirap maintindihan kung paano ang pagiging malapit ni Mullins sa oras at distansya ay hindi magdudulot sa isang makatwirang tagamasid na isipin na may pagkiling siya laban sa paniniwala sa mga negatibong pahayag at may hilig na hindi payagan ang mga iyon. At ang sinasabi niya parang sa madaling salita nakatabi niya si Mullins sa komperensyang ito kaya maaring hindi siya maniniwala. Ilan sa mga ebidensya sa paglilitis kung saan pinag-uusapan na maaring sangkot si Mullins sa human trafficking ng mga babaeng ito or pagsasamantala sa kanila, iyon ang paratang na ibinabato, alam mo na iyon ang usap-usapan. At nait sa isang paraan ay naging bahagi ng dahilan kung bakit binaril at pinatay ni Mickey Stein si Judge Mullins, ang matagal na niyang kaibigan at dating amo. Iniisip niya na kinuha ang kanyang anak at asawa at bahagi sila ng mga nangyayari. Kaya siguro itong hukom na nakaupo sa tabi ni Judge Coron sa tabi ni Judge Mullins ay iniisip niya sa sarili niya, alam mo, hindi ako naniniwala dito. Puro haka-haka lang ito, masyadong malayo sa katotohanan. Hindi pa ako naging depensa sa kriminal pero alam kong may tungkulin sila. May ilan akong kaibigan na dating piskal at ngayon ay depensa abogado sa kriminal. Ayos lang, marangal ang profesyong iyon pero naintindihan ko na kailangan nilang magtrabaho ayon sa ebidensyang nasa harap nila. Gusto nila ng ebidensya tulad ng video na magkasama ang dalawa, magkaakbay sa meeting, naninigarilyo, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Wala silang ganong video, meron lang silang magkasamang nakaupo. Mukhang isang napaka-boring na pagpupulong yon. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang paksa, pero mukhang isang napaka-boring at professional na pagpupulong lang talaga.
And ang pilit na gawing parang may alitan or conflict sa relasyon ay talagang napakamalayo sa katotohanan para sa akin. Kaya sa madaling salita, itong hukom na ito, sa tingin ko ay hihingi ng opinion mula sa isang tao. Ganun ba ang magiging proseso? Itong hukom ba na ito, dahil ipinagpaliban niya ang mga naunang pagdinig, na pag-usapan na natin yon, hihingi ba siya ng legal na payo or opinion mula, ewan ko, sa tagapayo ng hukom? Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Kailangan din niyang bumalik at tingnan ulit ito. O alam mo, baka kailangan pang tingnan ito ng Korte Suprema, alam mo kung ano ang mangyayari. Sa maraming estado, 2 hakbang ang kailangan para sa disqualification. Ang una ay ang paghingi sa hukom na idiskwalipika ang sarili niya at ang Korte Suprema ng United States mula sa isang kaso mula sa West Virginia. Mga 10 taon na ang nakalipas, nagbigay ng mga pamantayan kung kailan dapat kusang idiskwalipika ng mga hukom ang kanilang sarili mula sa mga kaso. Kung magpasya ang hukom na hindi niya kailangang idiskwalipika ang sarili niya, pwedeng magtanong ang isang panig. Sa kasong ito, sa tingin ko ay ang punong mahistrado, ganun din talaga sa Ohio. Kung sino man ang nagtalaga sa hukom na iyon, siya ang magre-repaso ng pagtatalaga at magdidiskwalipika sa hukom na ayaw idiskwalipika ang sarili niya, kaya 2 hakbang ang proseso. Karaniwan, hoy hukom, sa tingin ko may conflict ka, pwede ka bang umatras? Kung hindi pumayag ang hukom, Chief Justice ng kataas-taasang hukuman, pwede mo bang i-disqualify siya at magtalaga ng ibang espesyal na hukom? Sa tingin ko, ganito ang mangyayari. Nahihirapan akong maniwala na itong hukom, si Hukom Coron, ay babalik, rirepasuhin ang video at sasabihin, alam mo, tama ka. Hindi ako maaring maging patas dahil nakaupo ako sa tabi ni Hukom Malins at maaring hindi ko pa nga namalayan na si Hukom Malins pala iyon nung panahon na yon. Hanggang sa sinabi mo lang ito sa akin ngayon. Ibig kong sabihin, posible talagang ganun ang nangyari. Nakikita mo ba ito, si Hukom Coron ang nagsasabi niyan? Ibig kong sabihin, mga hukom, tao rin sila at ayaw nilang aminin na, alam mo yon, hindi sila maaaring maging patas. Ibig kong sabihin, bihira mo yung makita. Karaniwan, ito ay nangyayari bago or sa simula ng kaso. Kaya nga siya ang naka-assign sa kasong ito sa simula pa lang. Lahat ng tao sa kasong ito ay special na itinalaga. Ang tinutukoy ko ay ang abogado ng Commonwealth, kaya opisina ng AG ang humahawak nito, hindi ang abogado ng Commonwealth ng Letcher County. O nabanggit mo yan sa panimula mo. Naging espesyal na piskal na ako sa mahigit 12 county sa Ohio at nakatanggap ng mas marami pang tawag bukod sa mga kasong iyon. Kaya mula pa lang sa simula, kapag may tumawag sa akin, "Uy Mark, pwede ka bang maging espesyal na piskal sa ganitong county na may kinalaman kay ganito at kay ganyan?" Kung kilala ko ang mga taong iyon at alam kong hindi ako magiging patas, tatanggihan ko na agad ang appointment kahit bago pa ito opisyal na ibigay. Iniisip ko na ganun din ang gagawin ng hukom. Ano, biro ba ito? Ang lapit ko nga sa kanya. Palagi kaming lumalabas para maghapunan at ikinukwento niya sa akin ang buhay niya at lahat ng mga sikreto niyang personal na kaalaman. Hindi ako pwedeng mapunta sa kasong iyon. Hindi naman nangyari yon. Tinanggap ng hukom ang pagkakatalaga kahit hindi niya kailangan pero tinanggap pa rin niya. Kaya hindi ko ma-imagine yon. Sa video na ito, magkatabi kayong nakaupo sa isang sobrang boring na judicial conference. Kailangan mo nang umalis. Wala na akong nakikitang pupuntahan pa to. Gusto ko lang pag-usapan sandali lang tungkol sa motion para sa pagbabago ng venue na inihain ng Commonwealth na hindi mo madalas makita. Ngayon, naghain na ang Commonwealth ng maraming affidavit mula sa mga tao sa Letcher County, kabilang na ang Commonwealth's attorney na si Matt Butler na hindi naman bahagi ng kaso. Pero sa totoo lang, sinasabi lang ng lahat ng mga taong ito na hindi ako naniniwala na makakakuha ng patas na paglilitis si Mickey Steins or ang Commonwealth. Sa Letcher County, sinusubukan ng Commonwealth na palakasin ang kaso nila. Sinasabi nila, tingnan ninyo, may mga sinumpaang pahayag kami mula sa mga residente ng Letcher County. Isa dito ay ang abogado ng Commonwealth na sa tingin ko napakakaiba nun dahil inalis naman niya ang sarili niya sa kaso. Ano sa tingin mo doon? Nag-submit ng mga affidavit ang Commonwealth bilang suporta sa motion nila? Hayaan mong sagutin ko muna yung huling tanong. Kung ang isang piskal ay umatras sa isang kaso, hindi na dapat siya makialam pa sa kaso pagkatapos nun. Kaya nakakagulat para sa akin na ang piskal na tama namang umatras sa kaso ay muling makikialam sa pamamagitan ng pagsumite ng affidavit. Kaya nakakabahala yon para sa akin kahit papaano. Ang mahalaga, binasa ko talaga ang mga affidavit at naglaan ng oras para dito.
Akala ko 15 minuto ang kailangan ko, pero bawat isa sa kanila ay parang 3 pangungusap lang. Tinatawag namin itong conclusory affidavit sa batas na walang iniaalok na ebidensya at sinasabing, pagkatiwalaan mo ako, may alam ako, kaya raw hindi ka magkakaroon ng patas na paglilitis. Walang ginawang survey, wala talagang ganun. Parang dito lang ako nakatira. Pagkatiwalaan mo ako, masasabi kong sigurado ako. Oo, hindi ko sinasabing hindi ethical, ang sinasabi ko lang ay mahina talaga. T, kung gusto mo, kung sinabi mo. Nakausap ko ang 200 katao noong nakaraang buwan sa mga Christmas party at 150 ang nagsabi. May opinion ako sa kasong ito na hindi ko mababago na para sa akin ay ebidensya na. Nakakatuwa na binibilang mo pa ang mga numero ng ganyan. Kung gaya ng sabi mo, may survey bago ang public opinion survey at ipapakita mo ang resulta sa hukom para sabihin kailangan ilipat ang kaso sa labas ng lalawigan. Ayon sa scientificong survey, 2/3 ng tao ang nagsasabing hindi na nila mababago ang isip nila. Ganun talaga yon. Hindi naman kailangan ng survey dahil hindi ito hinihingi ng batas. Kulang ang mga affidavit na puro konklusyon lang at nagsasabing, oo, magtiwala ka sa akin, alam ko hindi ako makakakuha ng patas na paglilitis dito. Oo, parang kahina-hinala sa akin. Mark Weaver, salamat sa oras mo, pinahahalagahan ko ito. Salamat. And wala pang petsa na itinakda para pag-usapan ang motion na tanggalin si Hukom Coron at hindi pa siya tumutugon sa motion. Kapag tumugon siya, ipapaalam namin sa inyo. Si Mickey Staines ay nakakulong pa rin ng walang piyansa sa Leslie County Detention Center. Dito nagtatapos ang Crime Fix episode. Ako si Angelette Levi. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod.